Ayan po, isang magandang umaga na naman sa atin lahat-lahat. At ito po, panibagong review. Panibago po itong video na naman. Pagdating na naman ito sa motor. Sa aking kinuha na Falcon 180i. Ayan. Ito po, base po sa aking experience, sa loob po ng 4 na buwan. Kunay po itong ginagamit. Ang biyahe ko po nito ay puro malayuan, puro long distance. Ayan, pag-usapan po natin kung ano po ang naging experience ko dito sa aking EDV. At binabiyahe ko sa po ng malayuan. Lagi ko po binabiyahe ito. Ang isa po sa dapat nyong malaman pagdating sa Falcon EDV. Ayan, ang tabayanan na lang. Ano nga ba ang aking karanasan dito sa aking motor sa loob ng 4 na buwan? Yan po ang ating pag-uusapan at ating alamin. Para rin po sa kumukuha ng motor, dapat ko rin po itong malalaman. Depende na lang po sa mga kumuha na po nito kung ano po inyong nag-experience sa inyong motor. Basta sa akin, ang aking po na experience dito ay okay naman. O, siyempre, yan po ang pag-usapan natin kung ano po ang aking naranasan dito. Ayan. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating video, please follow my Facebook account, Romeo Hongko, sa aking YouTube channel, ay Romeo Mindanao. At sa ating kaibigan, Silang Gato Vlog, pa-support na lang po mga kaibigan. At pasensya na po kayo, maingay yung mga aso ko. Huwag na kalimutan i-share ang video natin mga kabayan para po sa iba naman natin na mga kaibigan na kumagit ng motor. Pakipindot na lang ang notification bell para updated kayo sa team upload tayo ng mga video. Okay, huwag na po natin patagalin at start na po tayo. At ayan po, andito na po tayo sa aking motor. At dito nga, nakauwi nga ako sa bahay. Galing po ako ng Batangas. Okay, at pasensyahan nyo na po, may mga background po tayo, ingay ng aso. Ganun po yung mga alaga ko. Ito po yung motor na ang pangalan nito ay Euro Falcon 180i. Ayan. Na-vlog ko na po ito nung una. Ito naman part 2 sa aking pagbibideo tungkol naman sa motor. Hindi na po natin isa-isahin po yung mga pictures nito kasi hindi naman po natin kabisado pagdating talaga sa mga motor. Ang sa akin lang po, ang pag-usapan lang po natin dito base po sa aking experience, sa aking karanasan dito sa aking motor sa loob ng 4 na buwan ko ginagamit. Puro long distance po ang biyahe ko nito. Unang-una, maganda siyang gamitin, malakas. Malakas po siya humatak. Tapos nakailang change oil na po ako nito. Una, 2 beses pa ako nag-change oil nito, tag 500, tapos naging 1,000, 1,500. Dating naman po ng 3,000, nag-change oil naman ako. Pagdating naman ng 4,000 ay nag-change oil naman ulit po ako. Puro mga full synthetic po ang ginamit natin dito. Ngayon, siyempre na-change oil na po natin, babiyahin na po natin na malalayo. Sinasabay ko po yung gear oil pagpalit ng mga langis. Ito naman, sa aking na-experience ito sa motor, ang isa po dapat nyo rin malaman, o depende po yan kasi sa mga factory din siguro. Hindi ko lang alam kung na-experience rin yung mga kabayan. Pero sa akin, ang experience ko po talaga dito ay itong una-una, itong pindutan nyo dito. Pagka nakalagay sa A, ibig sabihin, pagka tuloy-tuloy ang takbo mo, pagdating sa traffic, ay kusa po siyang mamamatay. Normal po yan. Pero may time po siya na hindi po siya namamatay. Kahit nakababa na po yan. Ayan, naka-A. Yan po ibig sabihin niya. Ngayon, pagka tinaas nyo po ito, kahit sa traffic po yan, hindi po yan mamamatay ang makina nyo. Tuloy-tuloy pong andar niyan. Pero lang po, pagka nag-start na kayo, nakababa po ito, yan, kusa po yan namamatay mga ilang seconds. Yan lang naman po ang una kong experience dito. Ang pangalawa, mayroon po siyang time na halimbawa, pag nakatakbo na po kayo ng malayo, lalo na po mamabot na sa ng 60, 70, parang pag pinipiga mo yung throttle niya, parang ano siya,
pumipigil. Parang ayaw magtuloy-tuloy yung ano niya, yung takbo. Yun po na experience ko dito. Pero hindi naman po madalas. Siguro 2 beses yata ko yung nangyari sa akin yun. Nasa 70 plus na po yung takbo ko. Pag piniga ko po siya, para pang pumipigil yung makina. Ganun po. Kaya isa rin po yun na ipapacheck ko po ito kung ano po nangyari. Pero sa ilang biyahe ko rin naman, may time naman na tuloy-tuloy, wala naman siyang ganun. Pag piniga mo siya, aabot po siya ng 100, aabot po siya ng 120 o mas higit pa. Ganun po. Yan lang naman po ang na-experience dito sa aking EDB. At yan na nga, no, na ipaliwanag ko na po sa inyo to ang experience ko po dito sa aking EDB. Pero yun po, sa hatak nito wala po kayong problema. Talagang pagka may time naman na ganun, pag piniga mo naman siya, ituloy-tuloy naman po yung takbo niya, ang yung arangkada. Kasi ang nangyari po doon, kaya nagkaganon siguro, kasi nga pag nagwashing ako, hanggang doon sa ilalim ay inisprayan ko nga ng hose. Baka may nagalaw siguro. Alam naman natin na sensorized po itong motor. Kaya parang yun lang naman po ang na-experience ko. Kasi mula nung nawashingan ko siya na pinubugahan ko sa ilalim, siguro baka may natamaan doon ng mga niya, masisilan. Kaya nagkaganon ang takbo. Ayan. Pero hindi naman siguro talaga nasa factory defect. Kung hindi masabi, comment na lang po sa baba kung ano po ang experience sa inyong mga EDB naman. Kasi base po sa akin nagagamit, yun po ang aking karanasan dito sa aking EDB. At ito po yung aking motor. Pinatakbo ko na po ito na tuloy-tuloy. Puro mga 5 oras. Dire-diretso po yan ang biyahe. Wala pong hintuan. Okay naman ang nito, ang arangkadahan. Kasi mula po nung hindi ko na siya in-sprayan po sa ilalim. Pagka nagwashing ako, hindi na po siya nagkaganon yung makina. Sa ngayon, pag piniga mo na siya, dire-diretso na po yung takbo niya. Kaya siguro sa sunod, pag nagwashing ako, puro sa labas-labas na lang siguro. Ganun na lang po ang ginagawa ko. Hindi ko na po siya binubugahan sa loob ng kanyang katawan. Kasi ganun nga nangyayari sa akin. Kasi gusto ko nga malinisan sana pati loob. Kung ganun lang din naman, sa labas na lang po natin punas-punasan pag nagwashing po tayo. Ayan, tulad nito, pag nagwashing tayo, normal lang naman dito na nabubugahan po natin dito. Wag lang siguro doon sa pinakailalim na yun. Kasi ganun po ang ginawa ko nung una, hanggang doon sa ilalim, minispray-sprayhan ko yun doon. Naano ko ng hose, kaya nagkaganon yung takbo niya, para bang may problema. Pero hindi ko alam kung doon ang may problema o kung nandito ba. Kaya siyempre hindi naman po natin kabisado ang pagdating sa mga motor, kaya kailangan din natin ipa-check ito. Ayan. At ito na nga rin po ang isa na kailangan natin papalitan. Sa loob ng 4 na buwan, medyo may tama na po ito. Ito. Ano ba tawag ito? Ayan o. Nakikita nyo naman, siguro kailangan ko na rin siyang palitan ito. Kasi yun ang sabi po sa akin ng mekaniko, pisa yung pinaka brake niya. Pasensya na po kayo, hindi po ito kabisado kasi pagdating sa motor, alam nyo naman, ang iba naman yung natin, kabisado pagdating naman sa bahay. Kaya kayo na po maghusga kung ano po tawag dito. Pagpasensyaan nyo na po. Basta sinasabi ko lang po sa inyo ang dapat kong palitan sa loob ng 4 na buwan. Yan yung kanyang upuan, naka-camel seat yung upuan niya. Ang ganda naman, hindi ka talaga mangangawit sa biyahe. Ayun nga lang, hindi ko pa sa nalagyan ng bracket. Ito nga, naghahanap pa ako ng bracket para dito, pero i-try ko na lang yung bracket ng EDB 160, baka sakali po
magkasukat po yung tornilyo niya. Isa ngayon kasi medyo busy pa po talaga ako sa trabaho, gawang hindi ko pa talaga sa maasikaso malagyan ng bracket. Matagal na rin po ako naghahanap ng bracket nito, kaya nagtatanong-tanong din ako. Ang sabi nila sa akin, subok ko raw yung bracket ng EDB 160 baka sakali na kumasya, kasi gusto ko na magkaroon ng top box, kargahan ng mga gamit. At ang isa nga pa pala, no, ipaliwanag ko sa inyo sa mga gustong kumuha po ng mga EDB tulad dito ng Falcon. Isa din po ang naging issue nito, lalo na pag sa dilim, mahina po yung ilaw. Yan po, ito po talaga, mahina po yung ilaw ng ilaw sa harapan. Tulad nito, lahat naman yan gumagana kahit ilagay mo sa headlight. Pero po ko sa medyo may ilaw sa mga gilid, sa mga puno ng poste, sa kalsada, hindi po masyado pansinin yung ilaw nito. May kahinaan po ito talaga. So, hindi natin alam po napapalitan pa yan, pero siguro napapalitan naman yan. Ang ginawa ko naman ay naglagay ako ng ganito. Yan, dalawa po yung kabilaan. Yan. Ang kulay naman nito ay puti at saka dilaw. Pero hindi ko na alam kung bawal to, mga ganitong klaseng ilaw. Kasi gusto ko nga maglagay rin ako ng crash guard dito para gawang dito na yung ilaw niya sa gilid. Tatanggalin ko na rin yan. Kaya po pagka bumili kayo ng ganito, cashman o installment, magpalagay na lang po kayo ng ilaw sa gilid o dito naman sa ilalim. Depende na po sa diskarte nyo kung anong klase mga ilaw ilalagay nyo po dyan. Basta po ang nasasabi ko lang dito ay mahina po yung ilaw nito ng Falcon. Kayo na po maglagay ng extra na ilaw para naman lumiwanag yung kalsada. Lalo na po kung may mga lubak-lubak na madaan ay makikita nyo. Kasi nung una na hindi ko pa ito nalagyan ng ganito, lagi po ako lumalagapak po sa mga malalalim na lubak, mga butas. Kasi nga po pag medyo mabilis ang takbo mo, hindi mo naman talaga mapapansin, lalo po sa gabi. Kaya isa po yan. Okay lang po sa araw, may iwas-iwasan po natin, pero sa gabi mahirap po talaga pag wala pa tayong extra na ilaw. Ayan po. Sinasabi ko na po sa inyo ang totoo at aking experience dito sa motor. Pero nga, yun nga ang sasabi ko sa inyo, sa hatak naman ay hindi po tayo mga agrabyado. Kasi mula nung hindi ko na siya binubugaan sa ilalim, parang hindi na rin naman siya nagluloko. Pero hindi ko alam kung doon ang issue talaga, kasi hindi naman po talaga tayo mekaniko. Hindi ko alam kung sa factory defect o kung mayroon ba akong na-sprayan sa ilalim. Kayo na lang po mag-comment, comment nyo lang po sa ibaba para mas maintindihan ko rin po kung ano po talaga ang nangyari sa motor ko. Sana po comment na lang po kayo at matulungan nyo rin po ako kung ano po ang naging problema sa ganun. Pagka tinotrottle mo siya ng dire-diretso ay parang pumipigil siya nung una. Pero sa ngayon naman, nakailang biyahe na rin ako pabalik-balik ng Batangas o kahit medyo malayo man, hindi na po siya nagluloko. Pero maitatanong ko pa rin sa mga magagaling na mekaniko kung ano po ang issue ng ganun. Siguro naman sa iba naman siguro na gumagamit ito, na matagal na gumagamit, alam nyo rin naman yan. Paki-share naman po ang nyo, kung ano po dapat kong gawin mga kabayan pag ano ng problema, para may idea naman po ako. Okay, at least napaliwanag ko na po ang naging experience dito sa Falcon EDB. Hindi na po natin isa-isahin pa yan, kasi kung isa-isahin pa po natin yan ay hindi ko rin may paliwanag sa inyo ng maayos. Okay, yun na lang po ang aking na-experience sa aking EDB Falcon 180i. Ayan po mga kaibigan, mga kabayan, napaliwanag ko na po yung naging karanasan ko lang dito sa aking Falcon. Sana po mayroon po sa atin na mag-comment kung ano po talaga ang problema nun. Ba't nagaganon? Pag pinihit mo siya ng dire-diretso, para siyang pumipigil, hindi siya magtuloy-tuloy ang takbo talaga na maarangkada. Kasi ang takbo na po nito ay higit na po 4,000.
sa loob po ng 4 na buwan. Yan. Ngayon, ang biyahe po natin ay puro Batangas. Mga 122 kilometer, parang ganon ang layo ang tinatakbo natin. Kasi mula Bulacan to Batangas. Kaya minsan, pag na-traffic kami, maabot din kami ng 5 oras. So, minsan naman ay 4 na oras. Depende na lang po yan sa kalsada. Kung okay naman at hindi masyado matraffic. Ayan po. Bago po tayo matapos sa ating video, huwag kalimutan po i-share yung video natin para po sa kalaman ng iba. Sa gusto mong kumuha ng Falcon. Yun po ang nangyayari sa akin. Okay. At huwag na rin kalimutan na pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating upload tayo ng mga video. Pasupport na lang po ng content natin sa buhay. Sa aking Facebook ay Romeo Hongko. Sa gusto pong may magtatanong o tumawag o text na lang kayo para dire-diretso po yung video natin. At hanggang dito na lang po yung video. Magandang umaga po sa inyo. Okay. Bye-bye.